Sige nga po, tayo po ay magsitayo. Yan. Bago po tayo magsimula, ikutin po natin yung malaki nating church, no? Gawayan po natin yung mga katabi natin. Hayaan niyo pong magpakilala kayo sa bawat isa. Sige po, awitin po natin yung How I Love You with the Love of the Lord. 1, 2. Sige po. Malaki po yung church natin. Pwede po kayo mabot hanggang kusinin. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Sige po. I can see you in the glory of our King. Yes, I love you with the love of the Lord. Isa pa, mahal kita. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko ang kalwalhatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. Ayan. Palakpakan naman po natin yung Panginoon. Sige po. Before we start church, yan, sige. Let's start with a short prayer. Sige po. Samahan niyo po muna ako sa isang maikling panalangin. Let us bow our head and let us pray. Hallelujah, Lord God Jesus. Lord, thank you, Father God, for this wonderful Sunday morning na ipinagkaloob niyo, Panginoon, sa amin. Thank you, Lord God, for bringing us into this place. Thank you, Lord God, for this opportunity na magsama-sama kami, papurihan ang pangalan niyo at makinig ng inyong salita. Father God, before anything else, nagpapakumbaba kami, Lord God. Pagkadapatin niyo kami, pagkalinisan, Panginoon. You know our hearts. You know our stories. You know, Lord God, why we are here. And Father, we are asking, Panginoon, na samahan niyo kami, Panginoon. Lord, whatever the things that's hindering us, Panginoon, tanggalin niyo to. Hayaan niyo, Lord God, nawa maging malaya kaming sasamba sa inyo, Panginoon. Malaya kaming makikinig ng inyong salita. Buksan niyo, Panginoon, ang aming puso at isipan. Bigyan niyo kami ng pangunawa. Bigyan niyo rin kami, Lord God, na puso, Lord God, na totoong magpupuri sa dakilang pangalan niyo, Panginoon. Samahan niyo kami, gabayan kami, Panginoon, ng inyong banal na Espiritu Santo. Lord God, dalangin namin ang katagumpayan ng service na ito, Panginoon. Ikaw ang mapapurihan, ikaw ang maparangalan, Panginoon. At ano pong gawa ng kalaban, tanggalin niyo to, Lord God. Sa mga kapatiran namin na papunta pa lamang, ingatan niyo rin po sila, Lord God. And Lord, sa inyo na po namin pinagkakatiwala ang lahat ng bagay, Panginoon, na may pasasalamat. Ito po ang aming samot panalangin sa tanging takilang pangalan ni Jesus na aming Diyos at sariling tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Church, mabuti po ba yung Panginoon natin, church? Amen. Sa araw-araw na provision, sa araw-araw na ating buhay, ang Panginoon po natin ay mabuti. Church, alam ko lagi nyo ito naririnig. God is good and all the time. Amen. Awitan po natin siya. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time, and through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Go on,
church, palakpak po natin, makamay natin. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. And through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Only if you're walking through the valley and there are shadows all around, do not fear, for He will guide you. He will keep you safe and sound, for He has promised to never leave you nor forsake you. And His word is true. God is good all the time, all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. And through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. We were sinners and so unworthy, but still for us He chose to die. Feel the sweet, His Holy Spirit. No we can stand and testify that His love is everlasting and His mercies, oh, they will never end. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. And through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. And though I may not understand all the plans You have for me, my life is in Your hands, and through the eyes of faith I can clearly see God is good, amen, all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. And through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Let's sing, God is good. Come on, church. Oh, God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. And through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is good. He's so good all the time. And patuloy po natin siyang uwi na let's sing, for the Lord is good. Palakpak po natin yung mga kamay natin, church. Ayan. Let's sing. Sing, enter His gates. Come on. Enter His gates with thanksgiving. Come to His courts with praise. Enter His presence rejoicing, singing great and mighty is His name. Praise Him with the sound of the trumpet. Praise Him with timbrel and harp. Let every creature of heaven and earth make the song of praise, sing with all their heart. For the Lord is good. Sing, church. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Minsan pa, church. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Let's sing, Jesus the Son. Jesus the Son is exalted, Maker of everything. Come now and bow down before Him. Lift your hands in praise, raise your voice to sing. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Come on, church. For the Lord is good. For the Lord is good.
Awitin po natin to. You'll repeat the song after me po Let's sing this. For the Lord is good. The Lord is good. No, for the Lord is good. The Lord is good. No, for the Lord is good. And His mercy endures forever. Minsan pa, church, let's sing. For the Lord is good. You sing, church. The Lord is good. No, for the Lord is good. The Lord is good. No, for the Lord is good. And His mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good. And His mercy endures forever. Malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Amen. Sing a good, good Father to our perfect Father in heaven. Let's sing. Oh, I heard 1,000 stories of what taking your life, but I heard a tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Sing. Oh, I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Let's sing, church. You are perfect. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Let's sing. Oh, it's love so undeniable. I can hardly speak. Peace so unexplainable. I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love, love, love. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father.
other. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Come on, church. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Sing, church. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Amen. Sing, church, the goodness of God into our lives. Church, let's sing. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Sing, church. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Amen. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. In church, all my life, 'cause all my life you have been faithful. Yes, you are. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Let's sing your goodness. Your goodness is running after, it's running after me, amen. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life, 'cause all my life you have been faithful. To our faithful Lord. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sing, church, 'cause all my life, 'cause all my life you have been faithful. Yes, you are, Lord. And all my life you have been so, so good. With
every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after the church. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Church, for the last time, let's sing this song. 'Cause all my life you have been faithful. Let's be our prayer. Come on, church. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Church, malakas pong palakpak para sa ating Panginoon. For He is good. Amen. Sandali po tayo yumuko at pumikit. Tayo po'y manalangin. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nananampalataya na Ikaw po ay nasa aming kapaligiran. Diyos, narito rin kami, handa magpuri sa iyo, magpasalamat sa lahat ng biyayang nakakamtan namin. Wala kaming kayang ibalik sa iyo, Panginoon, kundi ang pasalamatan ka, purihin ang iyong dakilang pangalan, Ama. Diyos, narito rin kami, kilala mo po ang bawat puso namin, batid mo kung ano yung mga nasa loob namin, nagkakamali kami, may kasalanan po kami, at ito po hinihingi po namin ng tawad. Nawa po, pagindapatin mo po ang bawat isa at maging kalugod-lugod po kami sa iyong harapan, Ama. Diyos, narito rin kami upang makinig ng iyong salita at itinataas ko po sa iyo ang iyong lingkod na maghahayag ng iyong salita, Panginoon. Lahiran mo ng langis ang kanyang dila at pagkalooban mo po siya ng talino na nangmumula sa iyo, Panginoon, upang lahat ng kanyang sasabihin ay magiging daluyan po ng iyong pagpapala sa bawat isa sa amin, Panginoon. At nawa, O Diyos, Ikaw po, ang banal mong Espiritu, ang siyang malayang kumilos sa bawat isa. Buksan mo ang aming puso at isip upang maituon namin ang lahat ng iyong sasabihin ay mararamdaman namin, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Buksan po natin ang ating aklat sa unang Korinto, chapter 1, verse 1 to 9. Ako na lang po ang magbabasa. Si Pablo na tinawag upang maging isang apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kaloob ng Diyos, at si Sostenes na ating kapatid. Verse 2, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa kanila na ang pinabanal kay Kristo Jesus, na tinawag upang maging mga santo, na kasama ang lahat na nasa bawat lugar na tumatawag sa pangalan ni Jesucristo na ating Panginoon, na kapwa nila at atin. Verse 3,
Ang biyaya ay sumainyo at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at mula sa Panginoong Hesukristo. Verse 4, ako ay nagpapasalamat sa aking Diyos, sa Diyos palagi para sa inyong kapakanan, dahil sa biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa inyo sa pamamagitan ni Hesukristo. Verse 5, na sa bawat bagay kayo ay pinayaman sa pamamagitan niya, sa lahat ng pananalita at sa lahat ng kaalaman. Verse 6, maging gaya ng patotoo ni Kristo ay pinagtibay sa inyo. Verse 7, ano pat kayo ay hindi nahuli sa anumang kaloob na naghihintay para sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Verse 8, na siya ring magpapatibay sa inyo hanggang sa katapusan upang kayo ay nawa ay maging walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Verse 9, last verse, ang Diyos ay matapat na sa pamamagitan niya kayo ay tinawag para sa pakikibahagi ng kanyang anak na si Hesukristo na ating Panginoon. Papuri po sa salita ng Diyos. Laging nauunawaan kung bakit tayo mapalad. Dahil tayo, sa kabila ng ating pagiging makasalanan at hindi kalugod-lugod sa Diyos, pinili pa rin ng Panginoong Hesus, ibigay yung kanyang buhay, mapako sa krus para tayong papunta sa kapahamakan, ay makarating doon sa kalangitan kung saan pinapangako niya sa kanyang mga hinirang. So, yun po ating pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa isang sulat ni Apostol Pablo kung saan yung mga mananampalataya na kanya nabahaginan ng salita ng Diyos doon po sa lugar ng Corinto ay kanyang paalalahanan. Ito po lugar ng Corinto, may mga mananampalataya po dito. Doon po sa aklat ng mga gawa, chapter 18, si Apostol Pablo po ay nagpunta sa Corinto na kung saan siya ay nagpapahayag ng salita ng Diyos. At ang ginawa po niya doon, pumupunta siya doon sa sinagoga, doon sa mga pagtitipon-tipon ng mga Pariseo, mga Saduseo. Doon po ipinapangaral niya sa mga Hudyo na si Jesus ang pinangakong tagapagligtas ng sangkatauhan. At doon ay kinukutya siya nitong mga Hudyo. At kaya dahil doon, sabi niya, o sige, dahil ayaw niyo maniwala, ayaw niyong kilalanin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, sabi niya, doon sa mga hintil na siya, mga ngaral. Kaya siya lumabas doon sa sinagoga, nangaral siya. At meron po mga hindi Hudyo ron na nanampalataya doon sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. At doon po nagsimula yung mga mananampalataya na taga-Corinto. So, yun po ay lumago at isa pong karakter doon na sinabi dito sa una na ating pasin na nabasa, yung si Sostenes. Kung nakita po ninyo yun, ayan, si Sostenes sa verse 1. Ito po si Sostenes, isa po yung taga-panguna doon sa sinagoga. Siya po ay nakarinig ng pangaral ni Pablo, bagamat hindi po nilinaw doon sa aklat ng mga gawa na siya sumampalataya. Pero sa aklat ng Corinto, sinabi ni Pablo na isa siya sa ating mga kapatid. So meaning to say, nagkaroon ng progresibo yung pakikinig ng isang tao doon sa salita ng Diyos at nanampalataya siya sa biyaya ng Diyos.
So pinatunayan po yun na walang imposible sa salita ng Diyos. Even si Pablo, di po ba? Siya ay dating taga-using ng pananampalatayang Kristyanismo, pero nung siya encounter ng Lord, naging masugid siya na taga-panguna ng pagpapahayag at pag-share ng pananampalatayang Kristyanismo. So ano po ba tong lugar ng Corinto? Ito po lugar ng Corinto ay isang mayamang lungsod. Pinakamahalagang lungsod po ito, nangungunang lungsod noong panahon po ng Roman Empire. Ito ay isang sentro ng kalakalan. So kung makikita, imagine natin sa panahon nito, para siguro ito lumalagay na yung bandang Makati, o yung kabila naman sa Pasig o sa Taguig, yung BGC. So parang gano'n, Itong panahon na yun, ito yung mahalagang lugar. At siyempre, dahil nadidevelop yung lugar na yun, ito po ay nagkaroon din po ng iba-ibang kultura, iba-ibang mamamayan at nananahan, naging cosmopolitan. At dahil po doon, at likas sa tao, nagkaroon po ng, siyempre, matinding immoralidad doon, sumamba sa mga Diyos-Diyosan, maluwag, mga sexualidad. So, yun po yung Corinto. Kung titingnan po natin. Sabi ko nga po, kung titingnan ko, parang doon sa Old Testament, ito yung parang lumalagay ng naalala niyo po sa Old Testament. Isang lugar ko sa tinupok ng Lord. So, yung parang lumalagay na Sodom at Gomorrah kung titingnan po natin yung Old Testament. So, parang seemingly, parang ganito yung lugar na Corinto. Subalit, merong mga mananampalataya doon na doon naninirahan na nabalitaan ni Pablo sa pamagitan ng sulat o pabalitaan nitong isang mananampalataya sa kanya. Kaya siya ay sumulat. Pinaalalahanan niya. Subalit ito aklat ng Corinto sa chapter 1, makikita po natin dito, yung doon sa mga susunod na verses, na meron pong problema. Bago dumating si Pablo, tatalakayin yung problema, meron siyang pinaalala doon sa mga mananampalataya. Sa mga kapatiran. Ang problema po kasi rito, nagkakaroon ng kaguluhan sa mismong loob ng iglesia. Yung mga mananampalataya, nagkakaroon ng pagkakapangkat-pangkat. Subalit, bago dumako doon, malinaw na sinabi ni Pablo, yung kanilang kalalagayan bilang mga mananampalataya. Bakit kaya sinabihan ni Pablo kung ano yung identity nila? Di po ba? Mga kapatid, eto na kayo at hindi kayo nagkukulang sa anumang pangangailangan. Ang Diyos ay nagpo-provide. So kaya po ito, pinaalala ni Pablo na bilang mga iniligtas, hinirang ng Diyos, ang Diyos nagpo-provide sa kanyang mga anak. Ano man, whatever it is. Tunay po, sabi nga po ni Sister Micah kanina, di ba, ang Diyos laging mayroong provision sa pangangailangan natin sa buhay na ito at lalo higit sa pangangailangan spiritual. Kasi yun ang purpose ng Lord yung tayo maging matatag sa anumang sitwasyon na ating tatahakin sa buhay na ito. Amen? O siguro sa panahon na ito, isang trend ngayon sa paligid natin, puro grabe. Sabi ko nga kay Pastor John grabe, sobra naman. Yan ang marinig natin At pag lumalabas ka sa labasan, tinitingnan mo, hindi yung mga aagaw ng pansisayo, hindi yung mga magagandang bahay, kundi ang tinahanap mo, yung mga istasyon. Di ba? Tinitingnan mo yung mga istasyon, lalo yung may mga sasakyan siguro. Naku, teka, ganyan. Sobra naman, di ba? Pero sa mga anak ng Diyos, ako po nararamdaman ko at nadaman-daman ko yung provision ng Lord, pagpapala ng Diyos. Totoo yun sa buhay natin na ito, nabubuhay tayo pansamantala sa mundong ito, na may mga pangangailangan. Material man yan, o emosyonal, o sa lahat may pangangailangan tao. Pero ako po yung naniniwala, kapag tayo ay kinahabagan ng Diyos, iniligtas ng Diyos, ihinirang ng Diyos, naging mananampalataya o born again, inaalis ng Diyos ang alalahanin. Yun po isang napakagandang provision ng Diyos. Ano man ang sitwasyon, ano man panahon, yung pong pag-iisip na nag-aalala, nangyayari po talaga yon. Dahil normal po sa tao yon, tama po? Pero hindi po tayo pananatilihin ng Lord na nakalugmok doon sa pag-aalala. Bakit? Kasi merong isang makapangyarihan na kumikilo sa mga anak ng Diyos para pawiin lahat yan at i-secure ang ating isip at puso, bigyan ng kapayapaan. Alam po natin yun, tama po? Alin po yun? Yung pong sabi sa Ephesians 1:19 na merong hindi masukat na kapangyarihan na nananahan sa mga anak ng Diyos.
Ano po ba ibinigay ng Diyos nung tayo sa biyaya niya, sumampalataya sa Kanya? Yung pangako niya, nagagabay sa atin. Alin po yon? Parang walang power yung ano niyo pa. Sa alin po? Yun, Holy Spirit. Wag nating, parang walang power no? Pag sinabi ng Holy Spirit, sasamahan kita. Hindi kita, yung kinanta nga natin, sabi natin you will never leave us Di ba? Hindi tayo pababayaan. Bakit parang sa tanong pa lang, parang walang power. Pero makapangyarihan po yan, yung banal na Espiritu. Bakit? Isang persona ng Diyos yan Di po ba? Imaginein po natin yung isang persona ng Diyos kasama mo. Di ba? Sino po ba ang Diyos sa buhay natin? Sa Kanya nalikha ang lahat ng bagay. Nakikita at hindi. Ano man ang pangailangan, pinagkakaloob niya ayon sa Kanyang kalooban. So yun po sinasabi, hindi masukat na kapangyarihan na nananahan sa atin. Ngayon, kung yan ay nananahan sa bawat isa sa atin, tama po, may pagkakataon na mag-iisip tayo ng pangailangan. Pero hindi tayo nalulugmok nun. Bakit? Ano ang gagawin ng banal na Espiritu? Ipapaalala sa atin yung kanyang mga pangako. Hindi po ba ang buhay natin may ups and down? Tama po? Hindi po naman laging nasa itaas Meron din po tayo dinadaan na kuminsan mga valley. Di po ba? Sabi nung kanta, ano yun? Do I walk through the valley? Di ba? Pero ang Diyos laging nakaalalay. Ganon din po ang banal na Espiritu. Siya po yung binigay na comforter sa atin. So si Pablo, pinaalalahanan ng mga taga-Korinto, hey mga kapatid, nabalitaan ko yung nangyayari sa inyo. Pero bago tayo dumako dyan sa topic na yan, sabi niya, ito yung gusto kong ipaalala sa inyo. Ito po yung ating pag-uusapan. So ito po. Paano ba yun? Yung title. Pabalik. Yun, pabalik po pala yung ano. Bumalik na. Paano ba? Maya na. Sige. Sorry Medyo iba po kasi Pero itatawid tayo ng Diyos pagkatapos nito. So yan, ang mga provision ng Diyos sa kanyang mga hinirang. Nagpo-provide po ba ang Lord sa atin? Amen. Sa lahat ng pagkakataon, panahon, anuman sitwasyon, ang Diyos nagpo-provide po ng ating mga pangailangan ayon sa kanyang kalooban at makabubuti sa kanyang mga hinirang. Amen? Tayo po humingi sandali ng gabay sa Diyos. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, maraming salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong kabutihan. Tunay po, Panginoon, Ikaw ang Diyos na tumawag sa amin. Ikaw ang Diyos na nag-provide ng kaligtasan para sa amin. At sa umaga pong ito, Panginoon, kiniklaim namin, hindi ka nagkukulang sa iyong mga anak. Ano man po ang sitwasyon, nangyayari sa paligid, pinapanatili mo, Panginoon, ang kapayapaan ng aming puso at isip dahil Ikaw ay Diyos na nangako sa iyong mga anak. At sa amin pong pag-uusapan sa umagang ito, humihingi po kami ng karunungan, maunawaan namin yung mga salita na inaral ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto at ma-apply namin ito, Panginoon, sa buhay namin pansamantala sa mundo ito, sa pansamantalang mundo ito. Maraming salamat, Lord, at inaangkin po namin na katagumpayan ng aming pag-aaral nito sapagkat inaangkin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. So, yun po. Dapat po natin maunawaan at na merong provision ang Diyos sa kanyang mga hinirang. Katulad po nito sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Pinaalalahanan niya, mga kapatid, nabalitaan ko yung nangyayari sa inyo. Pero alalahanin ninyo, bago kayo magkaganyan, na merong provision ng Diyos para malagpasan nyo yung mga sitwasyon na yan. Alin yun? Yung mga mangyayari sa kanilang iglesia. Nagkakaroon ng pagkakapangkat-pangkat. At hindi lang po yun. Along the way, do sa aklat po ng Korinto, yung pong buhay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng Apostol Pablo, nag-provide ang Diyos ng way out na nasa sa inyo na. Ang kailangan lang, malaman natin yun. Ano yung provision na yun? At paano natin i-apply, i-exercise upang sa gayon, mapagtagumpayan natin itong ating mundong ginagalawan. Itong mga mananampalataya na to, sinabi po rito sa ating pag-aaralan, ay nagkaroon ng mga provision. At ano po itong mga provision na ito na dapat nating maunawaan? Una, ito po. Ang unang provision, yung biyaya ng Diyos. Ano po ba yung biyaya ng Diyos?
Sinabi po rito sa letter A, ang pagtawag sa mga hinirang upang maging kabilang sa sambahayan ng Diyos. Totoo po yun. Ang mga tao nilikha ng Diyos, pero hindi po lahat kabilang agad sa sambahayan. Dahil, bakit po? Ang mga tao naging kaaway ng Diyos. Tumalikod sa Diyos. Sabi nga po, noong dati, nasa kadiliman ng buhay natin, ng mga tao na ito. Pero sa habang ng Diyos, sa kanyang biyaya, pinagkaloob niya yung bugtong na anak. Kahit tayo naging makasalanan, kahit namuhay sa kasalanan, ang ginawa ng Diyos, ipinagkaloob yung magiging sagot sa hindi magawa ng tao. Ano yon? Yung makapanumbalik sa Diyos. Dahil sa Old Testament, naunawaan po natin na ang mga tao, pag nagkakasala, nagpapatay sila ng hayop na malinis para ialay doon sa kanilang nagawang kasalanan. Susunugin yon. At pag yun po'y nagawa na ng priest, sasabihin yan, nalugod ng Diyos, naging mabangon sa inyo ang inyong hain. At yung kasalanan, sasabihin, natakpan na yung kasalanan. Take note po, natakpan yung kasalanan, hindi napawi. So, patay sila ng patay ng hayop tuwing magkakasala, pero babalik ulit doon sa kasalanan. Kaya po, walang nakasunod doon sa kalooban ng Diyos. Sa kaluwalhatian ng Diyos, walang nakarating. Kaya po, isang napakalaking biyaya ng Diyos na ang Panginoong Hesukristo, isang persona ng Diyos, bumaba sa lupa upang yung tao na hindi makayang makapanumbalik sa Diyos, ang Diyos mismo gumawa ng paraan. Ang buhay ng Panginoong Hesukristo na bayubay sa krus. Siya po yung ginawa ng Diyos na tanging daan, solusyon upang ang tao makapanumbalik sa tamang relasyon sa Diyos. Walang ibang daan na mararaanan ng tao, walang makakamtan ng tao, maliban po sa biyaya. At yun po'y nangyari doon sa pagkatawag, doon sa bawat isang mananampalataya na nabahaginan ng salita ng Diyos sa pamagitan ni Apostol Pablo. Hindi po mangyayari na ang isang tao ay tatawagin ng Diyos malibang marinig niya yung Ebanghelyo ni Kristo. Yung Word of God. Sapagkat sabi po, di po ba, ito yung kapangyarihan ng Diyos para magkaroon ng kaligtasan ng kaluluwa. Hindi po maliligtas ang kaluluwa ng tao sa pamagitan ng mga tradisyon, paniniwala, na dati nating nalalaman, ginagawa dito, na hindi naman kalugod-lugod sa Diyos. Ang tanging paraan ng Diyos, kilalanin mo si Jesus na naging biyaya sa atin, sa mga mananampalataya nun, upang magkaroon ng pananampalataya at buhay na walang hanggan. Romans 1:16, sabi ni Apostol Pablo, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng kaluluwa. So maliwanag po na itong mga taga-Korinto, narinig muna yung Ebanghelyo dahil nag-share si Apostol Pablo doon. At yung Ebanghelyo na yun yung kumilos sa puso ng mga tao doon para magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Amen? At kasama po noon, sabi rito, ang pagtawag kay Pablo, even si Pablo, napag-aralan na po natin at nadinig natin yung kanyang buhay. Siya'y persecutor ng mga mananampalataya. At ang katotohanan niyan, siya'y sinusundan niya yung mga nag-disperse, yung nag-scatter ng mga Kristiyano para ibalik sa Roma o sa Roman Empire at doon ay litisin, usigin at kumari, parusahan o bitayin o patayin. Kaya humingi siya ng sulat doon sa pinakapinuno para sundan yung mga Kristiyano sa lugar ng Damasco. Pero along the way, sino makapagsasabi na yung isa sa pinakamasamang tao, meron pa palang pag-asa? Hindi po ba? Because of the grace of God. Sino makapagsasabi? Kahit ano pa ang buhay natin, o kahit ano pa ang sama, o ano pa yung kalalagayan ng isang tao, kapag ikaw ay hinirang, ililigtas ng Diyos, walang makakahadlang, makapangyayari ang Diyos. Katulad ni Pablo. So, di po ba, siya na-encounter niya ang Panginoong Hesus. At doon, instant, siya nawala ng paningin, dinala sa Damascus at ginamit ng isang Panginoon, yung isang kanyamanan ng palataya, pinanalangin si Pablo, nakakita. At sa kanyang pagkamulat, ano po, instantly, sumampalataya siya sa Panginoon Kristo. Na-twist po bigla yung kanyang plano. So, imbis na usigin, nagpahayag siya ng kapangyarihan ng Diyos, ng Ebanghelyo. Kaya nga po, ibang mananampalataya doon. Yung si Barnabas, medyo natakot pa muna eh.
Teka, kilala natin yung tao na yan, namamamatay tao yan. Tapos, ipapakilala, dadalin mo doon sa mga kapwa mananampalataya. Hinahanap niya kasi yung mga ibang apostol doon o yung mga alagad. Pero kinahabagan siya ng Diyos. Nag-provide ang Lord ng kaligtasan sa isa sa pinakamasamang taong nabuhay. Subalit, bago nahuli ang lahat sa kanya, isa siya sa pinakamasugid na tagapagpahayag ng magandang balita ng kaligtasan. Si Pablo. O, pangalawa daw, in-address niya sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto. So, meaning to say na meron nang na-develop, meron nang inilagay ang Diyos ng mga mananampalataya sa lugar na yon. Gayon din, nilahat na po niya sa lahat ng tao na nasa lahat ng dako na tumatawag sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. So, meaning to say, ang Diyos hindi po nagtatangi. Nagbibigay siya ng biyaya doon sa kanyang mahal, minamahal ng mga nilikha. At salamat sa Diyos, kasama po tayo doon sa naging recipient ng grace ng Lord. Amen po? So, sabi po sa 1 Corinthians 12:3, ito po ang tandaan natin. So, malinaw doon sa biyaya ng Diyos, may kasama pong provision yan. Yun nga pong isang makapangyarihang nananahan doon sa mga mananampalataya noon at even up to now, yan din po yung pangako ng Diyos. Sabi po sa 1 Corinthians 12:3, hindi mangyayari na ang isang tao na pinananahanan ng banal na espiritu ay imamak niya o lalaitin niya ang pangalan ng Panginoon Kristo. Wala daw pong tao nagtataglay ng espiritu na kukutyain ang pangalan ng Panginoong Hesus, which is true. At ang sabi po rito sa sumunod na sentence, sabi niya sa 12:3, hindi daw po mangyayari na makatatawag ang isang tao at masasabihin niya ang pangalan ng Panginoong Hesukristo malibang pinananahanan ng banal na espiritu. So meaning to say na isang tao, iniligtas ng Diyos by grace, tumawag sa Panginoong Hesus. Ibig ko po sabihin ng pagtawag dito, yung sincere na pagtawag. Ha? Kasi may mga tumatawag sa panahon nga ito, ginagawang laughing stock. Tama po? Yung tumatawag sa pangalan ng Panginoong Hesus, na kinikilala siya bilang Panginoon tagapagligtas, yun daw po, pinapatunayan na salita ng Diyos, pinananahanan ng banal na espiritu. Kaya po tayo, pag tumatawag sa ating Diyos, ano po yung motive natin? Tinatawag ba natin siya para luwalhatiin ang kanyang pangalan? O minsan dadala tayo ng paligid natin, minsan may mga nagbibiruan, nagagamit ang pangalan ng Panginoong Hesus, ang ng Diyos. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, di po ba? Ano po sabi niya? Do not use my name in vain. Di po ba? So yun po, ang isang hinirang ng Diyos may pagpapahalaga sa pangalan ng tagapagligtas. So yun po. Letter A, ang pagtawag sa mga hinirang upang maging kabilang sa sambahin. Iyan po ang provision ng Diyos. Una. Pangalawa po, sa letter B, sa pamamagitan ng pakipag-isa kay Kristo Jesus. Ito po yung sinasabi rito. Ito po yung part ng biyaya. Ang biyaya ay hindi karapat-dapat na pabor ng Diyos sa mga makasalanan. Totoo po yan. Lahat ng tao, pabulusok, papunta sa impyerno. Subalit salamat sa masaganang habag ng Diyos. Binigyan tayo ng pabor ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagkakaloob ng kanyang bugtong na anak na si Hesukristo para sa kapatawaran ng kasalanan ng tao. Sabi po sa Old Testament, natatakpan lamang. Pero sa aklat po ng Hebrew, yung pong kamatayan ng Panginoong Hesus sa krus, minsan lang po mangyayari yun at minsan nangyari. At yung pong kamatayan ng ng Panginoong Hesus sa krus, yung pagbuhos ng kanyang dugo doon sa Kalbaryo, yan po ay minsan lang at sapat na. Wala na pong idadagdag ang tao para makamtan yung kaligtasang ibinigay ng Panginoong Kristo. Sabi po doon sa Hebrew, kapag nalaman natin, ngayong nalaman na natin, na sa pamamagitan ng kamatayan, muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, nakakamtan natin ng kaligtasan. At nagpatuloy pa tayo doon sa pagkakamali, kasalanan na alam natin na hindi nakalulugod sa Diyos. Ang sabi ng Hebrew, wala nang Hesus na bababa para muling ihain yung kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Yung pong kamatayan ng Panginoon Hesus na yun, sapat na, napawi na po ang kasalanan ng tao sa pamagitan ng dugo ng Panginoon Kristo. Hindi po natakpan, kundi na-blot out na po ito sa pamagitan ng kanyang kamatayan. Sabi po sa Ephesians 2:8-9, yan po yung sinasabi, di ba? Sa pamamagitan ng biyaya, kayo naligtas. Hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa.
Biyaya sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoon Kristo. Hindi sa pamagitan ng ating mga gawa. O yung pagiging, sabihin natin, kung hindi ko siya tinanggap, di ba? May mga ganang paniniwala eh. Kung hindi ko siya tinanggap, di wala rin. Hindi po. Pagdating po sa kaligtasan, ang Diyos ang soberano. Pag ililigtas tayo ng Diyos, ililigtas tayo ng Diyos. Yun po ang ano doon. Sabi po rito, sa 9, kaya hindi tayo dapat magmalaki at kaya po tayo tinawag ng Diyos ay upang ihanda tayo sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos sa bawat isa sa atin at sa mga taga-Corinthians, lahat ng mananampalataya noon pa mang una. So yun po yung purpose. Para luwalhatiin siya at maluwalhati ang Panginoon sa buhay natin. Ngayon, sa aplikasyon po, unawain na ang ating bagong buhay ay mula sa biyaya ng Diyos. Naalala ko po. Pwede ko ba kayong makuha yung participation ninyo? Mga 5 seconds o to 10 seconds lang po. Okay lang po ba? Okay lang po? Sige po, sabay-sabay nga po tayong pigilin ang ating hininga. Start. Meron po bang kayang pigilin ng kanyang hininga? Ng mga sabihin natin, mga 1 minuto, 2 minuto, 3 minuto. Maaaring may nakagawa, pero hindi pang matagalan. Bakit ko po sinabi ito? Yung pong hangin na ating nilalanghap, hindi nabibili yan. Yan po inilikha ng Diyos, biyaya ng Diyos. Tama po? Nung panahon ng COVID, kung ating matatandaan, ang binibili, oxygen, pero limitado. Nakatangke at mauubos. Ang biyaya ng Diyos na hininga, kahit sa panig ng mundo, nilagay niya. Bakit? Para sa kanyang mga nilikha. Hindi po nababayaran niya. Imagine po natin, kung ang hangin hindi nilikha ng Diyos. O may limitasyon, ang hangin na nilikha ng Diyos. Iyan po ay isa sa tinatawag na common grace ng Lord. Biyaya po yan. Libre. Ano po gagawin natin? Enjoy, damahin, hingahin, at ibuga. Tama po? At makapagpatuloy tayo. Ang Panginoong Hesus, may bayad po ba ang kaligtasang ino-offer? Wala. Libre. At hindi po mababayaran. Minsan lang po yan. Kahit saan tayo, kung halimbawa tayo nasa deathbed na, dumating tayo sa deathbed, naalala ko po eh. Hindi natin pwedeng hanapin, handyan ba mamayayaman, maraming pera. Pwede bang bilhin ang kanilang kaligtasan, madugtungan ng buhay? Wala. Sabi nga po sino makakapagdagdag ng 1 segundo sa kanyang buhay sa pamagitan ng pag-alala? 1 segundo lang yun. Di po ba? Ngayon, yung pong intact ang ating isipan, ating puso't isipan, unawa, yung ino-offer ng Lord na kaligtasan, libre. Biyaya niya. Ano pong dapat natin gawin? Tanggapin. I-enjoy yung pagliligtas ng Diyos. Dahil kung hindi natin maunawaan yan, mapapalagpas natin yan, hindi po natin, pagdating ng deathbed natin, hindi na po natin pwedeng bayaran. Panginoon, sige, hindi na po natin. Hindi natin, sabi nga, hindi natin madadaya ang Diyos. Meron kasi mga paniniwala. Yung kanilang katwiran. Kapag ang Diyos naman mahabagin, di ba? Nagpapatawad. Kapag na lang, andun na ako sa banig ng karamdaman, doon ako hihingi ng kapatawaran. Katulad nung isang magnanakaw sa krus, di ba? Yun, nasa nung humingi. Kaya nga po sabi, sino ba madadaya ba natin ng Diyos? Di ba? Sino makapagsasabi na aabot pa tayo? Doon sa nakahiga tayo na deathbed na yan. Di ba? Hindi nga natin alam kung bukas magkakasama pa tayo Pero pinapanalangin natin, dinadalangin natin na tayo'y palawigin ng Diyos ang buhay natin na mabuti ang kalusugan upang maging kagamit-gamit sa Kanya. Maging lingkod niya. Tama po? Kamakailan po, meron pong tumawag sa akin isang kapatiran, 8:00 ng umaga. Ang sabi niya, Pastor, pasensya ka na po sa abala. Pwede po bang maisama ka? Saan ba ako? Kasi po, meron po akong tiyahin. Ang mga pinsan, nagpapatawag ng pare. Kaya lang po, sabi ko, wala po kaming pare sa aming church. Pwede po ba yung pastor, isa sa pastor namin? Pumayag po yung mga kapatid.
Kaya sabi ko, sige bro, sandali lang, mag-aalmusal lang ako at pupunta ako dyan. So bago po mag-9, nandun kami dito sa bahay. Yung pong tiyahin niya, hindi na nakakilala, pero alam ko po nakakarinig. Gustong bumangon, hindi makabangon. Nasa ano na po siya, 80 years old. So sa sabi po, nag-share po kami ng ebanghelyo at pinaliwanag ko na ang Panginoong Hesus ay nagbibigay ng biyaya ng kaligtasan. Ano po yan? Sabi sa kailangan ma-recognize natin na makasalanan tayo, pagsisihan ng kasalanan, kilalanin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. So yun po yung senior namin at yun po yung sampalatayanan ng Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas. At yun po, nakinig po yung mga anak at nag-share po kami doon. Hanggang kami nag-pray, pagkatapos po namin nag-pray, nakita na lang po namin, umiyak yung mga anak. At doon po ay umalis na kami. Sabi ko doon sa kapatiran, i-follow up natin. Nakarinig sila ng Word of God. At pati yung tiyahin mo, mapatuloy natin. Alam niyo po na nagpunta po kami ng Wednesday, Friday, kinuha na ng Lord yung kanyang buhay. Kaya ko po sabi, salamat Panginoon. Dahil doon sa mga ganong sitwasyon, nagbibigay ka ng grace. At hindi ko masasabi, pero alam ko po, narinig nung matanda yung salita ng Diyos. Ang pinagpapasalamat ko sa Diyos ay yung buhay ko, na dati hindi ko naman ginagawa yun at sarili ko lang ang iniintindi ko. Wala akong pakialam. Basta ako yung masaya at okay ako. Wala akong pakialam. Pero ngayon, binigyan ako ng desire ng Diyos na magkaroon ng pakialam sa kapwa ko tao. Lalo-lalo sa mga mahal natin sa buhay. Dahil totoo po, ang salita ng Diyos. Mawawala tayong lahat dito sa mundo. Ano man ang ating pinagpapagalan, ano man yung pumukuha ng ating atensyon, iiwanan natin lahat yan. Ang tanong, haba ba tayo nabuhay dito? Napapurihan ba natin ng Diyos? Nagawa ba natin yung kanyang pinapagawa? Yung ibahagi sa kapwa natin, yung kanyang makapangyarihang salita, yung biyaya, libre na tinanggap natin, na hindi natin mabibili. Nagawa ba natin yun? Na-share ba natin yung kabutihan ng Diyos? Yung ebanghelyo, kasi yung pong salita ng Diyos, yun ang magliligtas. Kaya ko po ito sinasabi, maaari pong maranasan nyo rin. Yung nararanasan namin mga pastor, na kailangan magbahagi po ng salita ng Diyos. At ako po'y naniniwala, kapag mayroong taong inilapit sa inyo ang Diyos, mayroong pong layunin ng Diyos kung bakit pinalapit sa atin yon. Upang katulad ni Pablo, magbahagi ng salita ng Diyos, magkaroon ng pagkaunawa sa kaligtasan, yung makakapakinig sa biyaya ng Diyos. So, unawain natin na ang ating bagong buhay mula sa biyaya ng Diyos, hindi sa sariling kakayahan o gawa. Totoo po yan. Ito po, gamitin natin sa ikapupuri, ikaluluwalhati ng Diyos. Amen po? So, yun po ang una. Pangalawa po, sa provision, yung pagiging masagana sa lahat ng bagay. Sabi po sa verse 5, ito po sabi, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay. So, wala pong itinera, no? Lahat daw eh. So, ibig sabihin po, pag sinabing lahat, even maliit na detalye ng buhay natin, lahat ng maliit o malaki, pangangailangan man yan, spiritual man yan, sa relasyon man yan, sabi rito, naging masagana. Hindi natin mapapasubalian ang salita ng Diyos. Tama po? Ang pagkakaiba lang kung paano natin makikita o paano natin titingnan yung mga biyaya na yon at paano natin gagamitin, i-exercise. So sabi po rito, letter A, sa pananalita. May kakayahan silang mangaral, magturo, magpahayag ng propesya, magpatuto tungkol kay Kristo. So yung po mga nakarinig na salita ng Diyos, binigyan ng blessing ng Lord, pinasagana sa lahat ng bagay, maging sa kanilang mga pangangailangan, material man po yan. Pero dito po, ang pinaka naging focus dito, yung pangangailangan spiritual. May kakayahan silang mangaral. So yung kanilang narinig na ebanghelyo, ipinangaral nila doon sa mga kalugar nila. Kaya nga po nagkaroon ng iglesia sa Corinto sa biyaya ng Lord. Tayo po dito, sa panahon natin, bakit po ba tayo dito nagkasama-sama? Di po ba meron nag-share ng Word of God sa atin? Tama po? May mga pastor, may mga elders, may mga leaders ng church na nag-share ng Word of God. So ito po mga taon to, mga kapatid na ito, patunay na pinasagana ng Diyos sa pamamagitan ng
pananalita. So yun po, narinig nila yung salita ng Diyos, nagkaroon ng desire, ng burning desire, yung kagalakan ng kaligtasan ibinahagi sa ibang tao. Kaya po nagkaroon ng iglesia. Sabi po sa 1 Corinthians 12a, ito po, tingnan po natin, chapter 12. Hindi ko na po isinulat dyan, mapupuno yung ating slide. Sabi po sa 1 Corinthians 12:8. So ito po yung sinasabi. Ang ilan sa atin ay napagkalooban ng kakahiyang magsalita ng mensahe ng karunungan. Yung wisdom na nagmumula sa salita ng Diyos. At makapangyarihan po yan. So, kung tayo nakarinig ng salita ng Diyos, exercise po natin. I-share lang po natin yung salita ng Diyos. At hindi naman po tayo ang magliligtas doon sa kaluluwang makakarinig eh. Amen po? Ano po ba ang dahilan? Ano kaya ang dahilan kung ba hindi tayo makapag-share? Yung, di po ba? We are saved. Tama po? Inaangkin natin, ligtas na tayo. May buhay na walang hanggan na tayo. Di po ba? Pag nakita po natin, sino po rito yung mga ang pamilya, may magulang, may kapatid na hindi pa po nararanasan yung kaligtasan nagmumula sa salita ng Diyos? Sino po? Ako po, meron pa. May mga kapatid pa po ako, pero binabahaginan ko sila. Ano po yung nagiging dahilan ba hindi ko sila masyaran? Ano po yung dahilan ko? Bakit hindi ko masyaran? May kapangyarihan tayo eh. Yung banal na espiritu eh, di po ba? At sinasabi ko nga po, ano ba yung pinaka-worst na pwede kong tanggapin, maranasan, kung ibahagi ko yung salita ng Diyos? Maaari sabihin, di ko, pwede bang kung ano yung pananampalataya mo, sa iyo yan, basta wag mo na ako. So, yun yung maaaring marinig ko. Pero dahil ba doon, hindi ko na ipapahayag. Ang sabi, ang may kapangyarihan, yung Word of God eh. Ang mahalaga sa akin, i-share ko yung Word of God, marinig niya, trabaho na ng banal na espiritu, yung pagbubukas ng puso ng taong makakarinig. So, sa bawat nakakasalamuhan natin, pwede po natin i-share yun. Yung sabihin natin na mahal ka ng Diyos. May plano ang Diyos sa buhay mo. Lalo pagka nakaranas ng karamdaman at dadalaw natin. So, yun po yung magandang pagkakataon na binigay ng Diyos. Hindi po nagkataon na tayo nagkita. Ito po yung sinadya ng Diyos upang ipabatid sa iyo na mahal ka ng Diyos. Binigyan ka ng panibagong buhay. Ibig sabihin po noon, marinig mo yung salita ng Diyos na may kapangyarihan ang salita ng Diyos na iligtas ka. Mahal ka ni Jesus. Ang buhay natin dito mawawala. Kaya nga tayo nagkakasakit eh, di ba? Nagkakasakit tayo, pwede tayong mamatay, pwede tayong wala. At walang taong magtatagal ng forever dito sa katawan lupa na ito. Ang tanong, pagkatapos natin dito, saan tayo pupunta? So, yun po yung mahalaga. Yung Word of God, yung Gospel, dala-dala po natin yan. Yan po yung kauna-unahang mandato sa mga apostol, sa mga alagad. Ano yun? I-share nyo naman yung kaligtasan sa lahat ng panig ng mundo, sa mga tao. So, yun po yung ating i-desire. Dahil yan ay provision. Ipinrovide ng Lord sa atin yan. Gamitin natin. Exercise natin sa pananalita. Pangalawa, sa kaalaman, ito ay kakayahang maunawaan ang mga katotohanan tungkol sa Diyos at sa Kanyang salita. Ano po ibig sabihin nito? Yung mga salita ng Diyos na ipinasulat sa mga propeta, sa mga apostol na nakarating sa panahon natin na ito po yung katotohanan na ipinapabatid sa ating mga mananampalataya. At dahil tayo ay binigyan ng probisyon ng Diyos, kasama po yung wisdom, yung kaalaman. Kaya nga po, pag tayo bumabasa ng salita ng Diyos, ako po dati nagbabasa talaga. Nung ako elementary, kaya hindi ko maunawaan, kaya binibitawan ko eh. Sabi nga po ng iba, di ba? May nakakarinig pa tayo, huwag kang basa ng basa niyan. Bakit? Baka maganong ka. Di ba? Totoo yun. Nakakarinig pa ba kayo ng ganon? Kaya nga sinabi, hindi na baling mabaliw ako dito sa salita ng Diyos. Huwag lang ako mabaliw sa binibigay ng mundo. Pero ang totoo niyan, hindi ka mababaliw. Matututo ka, tatalino ka, magkakaroon ka ng wisdom, magkakaroon ka ng discernment sa mabuti at sa masama. Hindi katulad nung dati, wala tayong pagkaunawa, walang provision ng Diyos. Bakit? Hindi tayo nakikipag-isa sa Kanya. Tumatalikod tayo sa Kanya. Kung ano yung gusto natin, ginagawa natin, hindi natin ginagawa kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay natin. Subalit ngayon, tayo'y tinawag ng Diyos. Mula doon sa kadiliman, sabi sa 1 Peter 2:9, you are a chosen generation, a peculiar people, a holy nation. Tinawag tayo para papurihan ng Diyos sa buhay natin. Inalis tayo doon sa kadiliman, tinala tayo sa kaliwanagan ng Diyos.
Provision ng Diyos po yan. I-exercise natin. Ang Diyos lang makakapag-provide niyan. Huwag po nating kalilimutan, ang buhay na sa mundo may hangganan po yan. May mga kasama tayo, kapatid, kaibigan, mahal sa buhay, nauna na pong pinauwi ng Lord. Tapos na po yung mission nila. Ngayon, yung pong mission natin di sa mundo. I-exercise natin. Pagharap natin sa Diyos, hindi tayo mahihiya. At maririnig natin, well done, my good and faithful servant. Naging mabuti ka sa maliit, pinagkatiwalaan kita sa malaki, pumasok ka sa aking kagalakan. Huwag po tayong malibang sa galaw ng mundo. Totoo lang, ang mundo, binibigay sa tao, kahit sa mananampalataya, hindi mananampalataya, di po ba? Mga pag-iisip na nakakapanghina ng aspetong pagkatao. Kaya nga po, ngayon, sa panahon natin ngayon, dumami na yung mga, yung mga nagkakaroon ng anxiety, nagkakaroon ng depression. Di po ba? Hindi po talaga exempted. Kahit po ang mananampalataya, nagkakaroon ng ganyan. Pero ako po'y naniniwala kung ang isip natin, protektado ng salita ng Diyos, ang puso natin nakatun sa Diyos. Sabi nga po ng Joshua 1:8, basahin natin to araw at gabi. Dili-dilihin mo upang matupad natin yan. Bakit? Kasi merong pangako dun eh. Upang magawa mo yan. At sa gayon, ano sabi? Magtatagumpay ka. Magtatagumpay tayo. Marami po. At hindi rin lingid sa atin. May mga kaibigan tayo, kasamahan sa church. May pagkakataon na sila ay hindi natin nakita. Yung pala, meron palang dinadamdam. Meron palang daladala. Ngayon, kung binigyan tayo sa pananalita, sa kaalaman, gamitin natin. Puntahan natin. Kung alam natin ilang linggo na hindi nakakadalo, bisitahin natin. Pag-pray. I-comfort sa pamagitan salita ng Diyos. Napakalaking bagay po niyan. Yung isang kapatid na nalugmok, magkaroon lang po siya na makakaharap na isang kapatid na handang makinig at magsalita, maisawalat ba yun? Ano matawag doon? Maisawalat yung kanyang mga dinadala. Pagkaraan po noon, lumalakas siya. At kaya nga po, babalik po siya doon sa fellowship, sa gawain ng Diyos. Napakahalaga po. Huwag po natin ipagwawalang bahala yung meron tayong kapatid na matagal natin hindi nakikita, ay hindi natin nakalingat na pupuntahan. Bisitahin po natin. At tayo po'y ginagamit ng Diyos. Sabi po dyan, sa kaalaman, doon po sa 12b, sabi rito, sa verse 8b, ang iba naman, pinagkaloban ng kaalaman. So, balit iisang espiritu ang nagkakalob dito. So, kaya po ako'y naniniwala, lahat po tayong mga mananampalataya, binigyan po ng provision ng Diyos ng iba't ibang kaloob. At iisang espiritu na ipinagkaloob ng Diyos ang nasa atin, ang nagbibigay ng meaning to say, iisa ang pinagmumulan ang ating Diyos at tagapagligtas. Kaya po tayo, nadidiscern natin ang mabuti, ang masama, nadidiscern natin ang mga espiritu kapag ang espiritu ito ay hindi sa Diyos. Tama po? Sabi po ng Pedro, suriin natin bawat espiritu. Hindi po basta-basta tanggap ng tanggap. Meaning to say, hindi po lahat na nagsasabi, oh, Christian ako, born again ako. Dapat tingnan natin. I-search natin, wag po, yun po yung isang discernment na dapat nating ipanalangin sa Diyos. Dahil baka akala natin, kapag pareho natin, yung pala, dinadala tayo. Madadala tayo kung saan niya ibig. Hindi siya ang madadala natin. Kaya ito po yung isa sa mga provision ng Diyos. Bibigyan ka ng katalinuhan sa pagsalita at kaalaman sa kanyang salita upang maibahagi natin. I-exercise natin yan sa biyaya ng Diyos. Ngayon, kung meron mga kaloob na ito, meron din naman mga bunga. Sabi po sa verse 6 and 7. Sabi rito, sila ay naging patotoo ni Jesucristo sa verse 6. Ano po? Sabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 6, ang katotohanan tungkol kay Kristo ay pinagtibay sa inyo. So, pinapaalala ni Apostol Pablo doon sa mga mananampalataya sa Corinto, bago kayo makimingil, magkalabo-labo dyan, pinapaalala ko sa inyo na yung buhay nyo naging patotoo na ni Kristo. Kaya nga yung ibang mga dyan, hindi na, sabihin natin, ano nangyari? At bakit natuwis ang buhay nito? Kilala sila at siyempre, doon sa dating pamumuhay. Pero dahil doon sa kanilang buhay at pagsasalita tungkol sa Ebanghelyo ng Panginoon Kristo, napatunayan ng mga tao ron, nakahalubin, totoo nga ito ay may Panginoon na tagapagligtas. Totoo nga buhay si Kristo sa
buhay ng taong ito. Church, gaano po nakikita ang Panginoong Hesus sa buhay natin? Gaano siya nagiging patotoo sa buhay natin katulad ng sabi ni Pablo na nag-provide ang Diyos sa mga mananampalataya hinirang bilang maging patotoo ni Kristo. Ayan po, sabi sa verse 6, maging patotoo ang buhay natin. Kung sinasabi natin, ako'y binago na ng Diyos, pakita po natin sa biyaya ng Diyos, hindi sariling gawa natin, na tayo ay tunay na binago ni Kristo sa pamamagitan ng pagsunod doon sa kalooban ng Diyos. Nagbubunga ang banal na Espiritu sa atin, tama po? Ang Kristiyano may bunga. Sa Galatia, sabi niya, di po ba? Yung siyam na fruits, pakita po sa atin yun. Sabi sa pangalawa, sa mga bunga, yung kasapatan sa espiritual na kaloob. Hindi po tayo pinagkukulang ng Diyos. Sabi ng James, humingi tayo at tayo bibigyan. Hindi nanunumbat ang Diyos. Sa ganang magbigay, kailangan lang po natin humingi tayo sa ating Diyos. Kaya't hindi kayo nagkukulang sa anumang espiritual na kaloob. Kung tayo po'y merong mga kaloob sa ating mga buhay. Halimbawa po, yung iba'y sa kaalaman, yung iba'y sa pagkaunawa, maaring sa atin sa pagtulong. Gipo yan. Maaring sa pag-comfort sa kapatid. O maaring sa pagsiservice. Maaring sa paglilingkod. Iba't ibang kaloob. Ang sabi diyan, lahat tayo pinagkalooban. Wala pong tinawag ang Diyos, walang hinirang ang Diyos na hindi niya pinagkalooban ng gift para magamit sa kaluwalhatian ng Diyos. Yung halimbawa, pag-i-encourage sa kapatid. Yung halimbawa, hindi makarating sa church, sinundo mo sa church, that is one kind of gift. Upang dalhin at makapellowship yung kapatid. Yung pag-alalay sa hagdanan, sa mga adults, sa mga elders, that is one kind of gift. Service. Bawat isa sa atin, i-exercise natin. Nakita po ba ninyo yung kabuuan ng isang church o isang iglesia? Kapag yung mga gift na pinagkaloob sa atin, ginamit natin sa kaluwalhatian ng Diyos. Ako po nakikita ko napakaganda at napaka-healthy ng isang church na gagamitin yung mga kaloob na yun para maluwalhati ang Diyos at maranasan ng bawat mga kapatiran o tinawag ng Diyos. So, pangalawang bunga yun po, kasapatan sa spiritual na kaloob sa verse 7. At ang pangatlo, sabi rito, ang isa sa bunga nito, nagkaroon ng pananabik sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Habang inyong hinihintay na maipahayag ang ating Panginoong Hesukristo, yung pagbabalik muli ng Panginoong Hesus, nahandun yung kanilang excitement, naghihintay silang matyaga. Hello? May pananabik. Excited po ba tayo sa pagbabalik ng Panginoong Hesus? Parang Yemen yung nadinig ko. Hindi nga po. Totoo po ba? Excited tayo? Amen. So, ang mga pastor po talagang kagalakan sa aming mga pastor na makita yung mga kapatiran every fellowship, every Sunday, every prayer meeting na tayo po yung naghahayag ng gawain sa church. Kung hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoong Hesus na may pananabik, nawa naman po sana makita rin po tayo na may pananabik sa gawain ng Diyos. Tama po? Naalala ko po, okay po, meron po ako maiksing kwento lang. Paumaninan niyo po ako, ako'y makwento talaga. Ano po? Meron po akong nabasang kwento. Sabi po ni isa, meron isang lalaki na may nakilalang isang babae na napakaganda talaga. Nung makita niya, talagang para bang nagkukulap siya sa kagandahan. Gustong-gusto niya. Naranasan po ba natin yung mga kalalakihan? Yung ating mga nililiyag at ngayon yung mga esposa natin, talaga sabihin natin, aakyatin ko yung papaahon sa presko, makarating lang sa inyo. Di ba? Tatawirin ko yung, ano ba yung ilog dito? Lulusungin ko yan, kahit ano pa yan. Makatawid lang doon sa kabilang ibayot, makita ko lang yung. Dapat nga po, palupo lang ng bahay. Yung palupo, yung bubong lang ng bahay, masaya na yung, Oh, ganun po. Sabi niya ganun. Sukdo lang pa yung mga sabi. Susungkitin ko yung, wag na yung bituin. Susungkitin ko yung pinakabataas na bayabas, maibigay lang sa iyo. O, di ba? Titiisin ko yung init ng katanghaliang tapat o yung araw. Matulungan ka lang. Di ba? Iba kasi nagdadala ng mga labahin sa ilog dati. Kahit mainit. Ganon, di ba? Ganon yung pagka ayun, sa kwento na yon, nakita niya kasi yung babae. Gandang-ganda siya. Hindi niya pala alam. Yung palang babae. Pag Sunday, nakikipag-meet
kay Lord through fellowship. Di gayon, ang sabi doon sa lalaki, ay, ganun ba? Salamat sa iyong pag-aalala at pagtingin sa akin. Eh siguro may pagtingin din yung babae. Siya nga pala, sa linggo, nasa church kami buong family. Pwede ka bang maimbitahan alas 9 ng umaga? Pero 8:30 o 8 pa lang, nandun na kami sa church. Meron kami Sunday school kasi. Pwede ka bang maimbitahan? Sabi ng babae. Alam niyo po, sabi ng lalaki, sige, pagka hindi umulan, darating ako. Pagka medyo kulimlim ang panahon, handyan ako, ganong oras pa lang. Di po ba? Totoo? Totoo po nung nangyari yun. Minsan, yung ating kagustuhan, kasabikan, gagawin natin lahat sa isip natin. Pero yung aksyon, yung practical na pamumuhay, taliwas doon sa sinasabi. So, dapat ang sabi po ng salita ng Diyos, kung ano po yung ating laman ng puso, yan po yung ating sinasabi. Kung mahal natin ng Diyos, may pananabik tayo, wag na muna yung pagbabalik. Pero siyempre, gusto natin pa. Pero ngayon, sino ba ready na? So, minsan, kwento, pero pag kinarealize natin, oo nga, no. Pagdating natin sa bahay, pinagmumuni man. Oo nga, Lord, minsan lagi sinasabi ko, Nano ko'y pagbabalik mo, tanong, ready na ba ako? Gusto ko pa, Lord, maglingkod sa iyo. Ang nakalulungkot nga kung kailan nandun sa 76 years old na at may karamdaman na. Ano po ang panalangin niyo? Gusto ko magalingin ako ng Lord. Bakit po? Gusto ko pa maglingkod sa Kanya. 76 years old. Kumusta po may ano? Kasi ngayon ko lang na-realize yung kabutihan ng Diyos. Pero matagal na akong mananampalataya. Mga kapatid, yung po salita ng Diyos, pinapaalala sa atin upang magmuni-muni tayo. Gaano ba kahalaga talaga yung pananampalataya sa atin? Gaano kahalaga yung Kristo na ibinigay yung buhay para tayo maligtas? Magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pansamantalang buhay natin. Pag tayo pumanaw dito, anong kasiguruhan ng kaluluwa natin? Na dito pa lang sa lupa, pinaabatin na sa atin eh. Ipagpapalit ba natin to doon sa mga panandaliang happening, panandalian na maglalayo sa atin para hindi mapapurihan ng Diyos? Madalas nasabi natin, maaaring ito'y wake-up call. Pero ang Diyos lagi nagpapaalala sa panahon ito, sa mga panahon nagdaan. Katulad ni Apostol Pablo, pinaalalahanan ng mga taga-Korinto, ng mga kapatid, may provision ng Diyos sa inyo. Hindi kayo nagkukulang. I-exercise niyo yan. Huwag niyong pabayaan na kayo matangay ng mundong ito. You are called out to that darkness. Nilipat na kayo sa liwanag. Ano't i-enjoy ka pa doon sa madilim na pinanggalingan mo. Di ba? Sabi nga po, ang isang taong nagbihis, isang nagbihis, magbibihis siya, hindi na yung maruming damit ang isusuot niya, kundi magpapalit siya ng bago. Di ba? Kung siya'y naligo, bago na yung isusuot niya. Yung alak daw po, na bago, hindi ilalagay doon sa wineskin na marupok kasi sasabog yun, kundi sa bagong wineskin. Ganun po ang buhay natin ng mga mananampalatayang tinubos ng Panginoon Kristo. Tinubos na tayo doon sa dating buhay. Huwag na po nating i-exercise yun, kundi ang exercise natin, yung sinasabi ng salita ng Diyos. Yung mga provision niya upang mawaluwalhati ang Panginoon sa buhay mo, buhay ko, buhay natin. Ipakilala natin si Kristo. Maraming tao nangangailangan ng kaligtasan ng Panginoon Kristo. Ilang taon na tayong Kristiyano? Di po ba? Maaaring may 10 taon, 20 taon. Pero ang mahalaga po doon, haharap tayo sa Diyos, nagawa natin yung pinagagawa sa atin. Para hindi tayo magkaroon ng... di po ba? Halimbawa po ba tayo pinagkatiwalaan dito? Halimbawa, isang mayamang tao, pinagkatiwalaan tayo. Ito, iwanan kita dito ha. Ikaw na bahala diyan. Gusto ko, ayusin mo to, ayusin mo to. Dahil matagal pang babalik yun, siguro. Mag-i-enjoy pa muna. Saka nagkagyera, hindi kagad makakawin yun. Walang biyahe, aeroplano. Di ba? May private plane pala. Umuwi na hindi mo alam. Kumatong sa nagulat ka. Pagdating doon, ang dumi-dumi ng bahay. Nagligwak yung mga tubig kung saan-saan. Palagay po ba natin matutuwa yung may-ari ng bahay na pinagkatiwalaan tayo? Hindi po ba? Simpleng ilustrasyon. Pero sa buhay natin bilang Kristiyano, hindi natin alam kung kailan babalik o kukunin ng Diyos ang buhay natin. Tama po?
mas mainam na yung handa kaysa hindi handa. Dahil yung paghahanda natin, meron po isang gumagawa noon para sa atin, yung banal na Espiritu. Aplikasyon, sabi rito, gamitin ang inyong mga kaloob at talento sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa nang may mapagpakumbabang puso para sa kaluwalhatian ng Diyos hanggat binibigyan pa tayo ng pagkakataon. Hanggat binibigyan pa tayo ng hiningang libre at yung kaligtasan na nasa isip at puso natin na walang bayad, ibahagi po natin. Maging kagamit-gamit po tayo sa ating Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Amen po? Yan. Last point po, ang pagkakaloob ng katatagan. So, unang probisyon, yung kanyang biyaya. Pangalawang probisyon, yung mga kaloob, ganap na kaloob sa kanyang mga hinirang. At ang pangatlo, yung pagkakaloob ng katatagan. Mahalaga po ba maging matatag sa buhay na ito? Amen. Mahalaga po yan. At paano ito makakamtan? Sabi rito, ito ay seguridad ng mananampalataya. Kahit may tukso o pagsubok, ang mananampalataya ay mananatiling matatag sa pananampalataya sa kay Kristo. So, ibig po sabihin, kahit may tukso, natutokso tayo, natetempt tayo, subalit hindi tayo nadadala ng tukso. Nagkakaroon po tayo ng mga problema, ng trial sa buhay, sakit, karamdaman. Minsan nanghihina. Ako nga po, dati, nung maliliit ang anak, sa bahay hanggang ngayon eh. At pagka may sakit sa aming mga anak, ako po nanlalata talaga. Nakakapanlata di ho ba? Pero siyempre, lalo yung asawa ko, pagka nagkasakit, latan-lata ako niyan. Di ba? Siyempre, number one ng misis. Add-on na lang po yung mga anak. Blessing po yan. So, yun po. Pagka nakakasakit ang mahal natin sa buhay, nanlalata tayo, nanghihina eh. Di ba? Natural po yun, nangyayari yun. Pero ang sabi niyan, pinapatatag tayo ng salita ng Diyos. Bakit? Sabi, wala namang pagsubok na hindi dinarasan lahat ng tao eh. Lahat ng tao nagkakasakit, lahat ng tao nawawala. Pagdating ng pagsubok, ang sabi doon, bibigyan tayo ng katatagan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Malalampasan natin yon. Magkakaroon ng way out. Santiago 1:24, tayo po'y sinusubok upang sa pagkatapos ng pagsubok, katatagan din ang mangyayari. 1 Peter 5:10, matapos daw po nating subukin sa maikling panahon. So sabi po, take note, maikling panahon. Brad, bakit ganun? 10 taon di problema ko. Hindi pa rin maayos-ayos. Ang tanong, kanino mo ba binibigay ang problema? Dinadala mo ba? O binibigay mo doon sa may kakayanan magdala? Sabi ng Panginoong Hesus, di po ba? Come to me, all you are weary and heavily laden. Ibigay natin yung mga kabigatan natin sa Diyos at paggagaanin. Manalangin daw po tayo ng pananalangin may pasasalamat at yung mga kabagabaga natin, bibigyan tayo ng kapayapaan ng pag-iisip ng puso. Kapayapaan ng puso na hindi binibigay ng mundong ito. Yun po yung provision ng Diyos. Na minsan nakikita natin malait na problema. Malaking problema. Lumalaki na lumalaki. Doon tayo nagdudwell. At hindi natin nakikita yung napakalawak na pagmamahal at provision ng Diyos sa atin. Huwag tayo mag-dwell doon sa problema na kayang solusyonan ng napakalaking Diyos natin. Ibigay natin sa Kanya. Bigyan tayo ng wisdom. Security natin yan, sabi po sa 1 Peter 5:10. Pagkatapos ng pagsubok, bibigyan tayo ng katatagan, kalakasan. Upang tayo naman gamitin doon sa mga taong dumaraan doon sa ganung sitwasyon. Nakita po natin yung kung paano tayo pinapaikot ng Diyos, pinagamit. Na yung nararanasan din ng ibang kapatid natin, ginagamit tayo upang sila naman palakasin. Sila yung lumakas, gagamitin sa iba. Ganyan po tayo binibigkis ng Diyos. Kaya wala po talaga, sabi po sa salita ng Diyos, walang sino man ang nabubuhay para sa kanyang sarili lamang. Lahat po tayo magkakawing-kawing sa presensya at sa provision ng Diyos, sa biyaya niya. Ang Diyos at si Kristo mismo ang nagpapanatili sa atin sa pananampalataya hanggang sa wakas. Sabi ng Panginoong Hesus, ito ang kalooban ng Ama, na ang sino man sa Kanya ibinigay ng Ama, hindi ko hayaang mapahamak hanggang sa huling araw, ay ibango muli. So meaning to say, pinoprotektahan tayo talaga ng Diyos hanggang sa huling araw pa. Dahil ang plano niya, mas makapangyayari. Minsan hinahatak tayo ng kaaway, tama po? Minsan nasisilat tayo, natutokso, walang taong hindi nagkasala. Pero ibinabalik tayo. May mga pagkakataon po, may mga kapatid tayo, matagal nating nakasama sa pananampalataya, sa pananambahan, nawala.
Minsan naisip natin, ano nangyari doon? Siguro hindi siya talaga ano, no? Pero hindi natin ma-judge yun. Sino tayo para humatol? Tanging ang Diyos lang makapagsasabi kung ang taong ito ay nasa kaligtasan. Subalit magkamisa nangyayari na yung taong nawala, muling ibinabalik ng Diyos at pagbalik, mas umiinit. Mas nagpapatuloy. Marami na tayong nasaksihan ganyan. Nalaglag sa pananampalataya, akala natin wala na. Pero hanggat buhay ang tao, may pag-asa. Tama po? Hanggat buhay ang tao, may plano ang Diyos sa kanya. Pwede siya talaga ibalik dahil pangako niya, sino man sa kanya ibinigay ng Ama, hindi ko pababayaang mapahamak. Kaya't ako'y naniniwala, ang sino man na binigyan ng habag, biyaya ng Diyos, tumanggap ng kaligtasan, siya po ay may buhay na walang hanggan. Hindi po mawawala yan. Bakit? Sinelyuhan ng Panginoon Kristo, ng banal na Espiritu. Panghawakan po natin yan. Pangako po yan. At ako'y naniniwala kapag tayo medyo naglalaylod, papaalalahan na tayo ng banal na Espiritu. Yan po yung ating proteksyon at seguridad. Tatak po natin yan. Letter B, upang maging walang kapintasan kay Kristo. So, yun yung seguridad natin. Pagdating ng Panginoong Hesus, walang kasalanan na makikita sa atin. Mahalaga na walang kapintasan ang hinirang ng Diyos sa araw ng Panginoong Hesus dahil ito yung spiritual na katiyakan at layunin ng Diyos. Hindi po maaari na tayo harap kay Kristo na tayo may kasalanan, may karumihan. Pagkat ang Diyos ay banal. Di po ba sabi niya, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Hindi natin makikita o hindi nyo makikita ang Diyos kung hindi kayo magpapakabanal. Ang tanong, mahirap ba magpakabanal? Mahirap po bang mamuhay na may kabanalan? Mahirap? 2 Corinthians 5:21. Tingnan po natin. 2 Corinthians 5:21. Ito po sinasabi. Ito. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan. Upang sa pakikipag-isa natin, pakikipag-isa ninyo, pakikipag-isa ko, pakikipag-isa natin, pakikipag-isa ng mga mananampalataya sa Korinto, pakikipag-isa natin sa Kanya, sa Panginoong Hesus, ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Hindi natin magagawang matuwid sa sarili natin. Subalit, yung provision ng Diyos sa pakikipag-isa kay Kristo, pananampalataya bilang Panginoon tagapagligtas, anong sabi? Ay maging matuwid, maging righteous tayo sa paningin ng Ama na ang tanging makagagawa ang Panginoong Hesus lamang. Doon sa Kanyang ibinigay na buhay, doon sa Kanyang buhay na ibinigay, kamatayan sa krus, doon sa dugo na tumigi sa Kanya sa Kalbaryo, inyong naging pampalubag loob sa galit ng Diyos sa tao sa kanilang mga kasalanan. Paano nangyari yun? Hindi, kung tayo nagkakamali, nagkakasala, sabi na, pinagsisisihan natin. Tama? Tama po, 1 John 1:9, pinapatawad tayo ng Diyos. Ang ginagawa ng Ama, hindi niya tinitingnan yung ating kasalanan. Alin po, nakita niya, yung ginawa ng Panginoong Hesus, yung dugo na nag-cover doon sa kasalanan, na nagpawi ng kasalanan, yun ang nakikita ng Ama, yung ginawa ng Panginoong Hesus. Doon sa pakikipag-isa, doon sa mga nakipag-isa sa kay Kristo. Kaya tayo'y naging matuwid sa Diyos dahil sa gawa ng Panginoong Hesus, hindi sa gawa natin. So, hindi natin gawa yun. Kaya ang tanong ko nga po mahirap ba maging matuwid at magpakabanal? Hindi. Bakit? May gumawa na para sa atin. Kung ganun, gagawin ko na? Hindi. Gagawin ko na ang gusto ko? Hindi. Ang sabi doon, pinalaya tayo sa kasalanan, pero wag nating gawing passes, yung paglaya, yung grace, para mamuhay tayo at bumalik doon sa kasalanan. Ano nais ng Diyos? Ipamuhay mo yung katuwiran ng Diyos. Ipamuhay natin yung salita ng Diyos na maluwalhati ang Diyos sa buhay natin at ipagmalaki ang Panginoon sa buhay natin. Makita tayo nung dati nating kakilala, binago na ng Diyos. Naalala niyo po yung kwento ni Job? Na chinalis ng diablo ang Diyos. Kaya kala naman pinupuri niyo, pinagpapala mo siya. Pinapadala mo siya ng ng mga magagandang sasakyan. Pinapadala mo siya ng magagandang trabaho o benepisyo sa buhay. Siyempre, pupurihin ka niyan. Subukan mo ang paghirapin yan. Bigyan ng sakit yan. Di ba? Sige. Subukin mo. Huwag mo lang kukunin ng kanyang buhay kasi akin ang kanyang buhay.
Nasubukan ba ng Diablo si Job? Hindi. Sabi pa nga Diyos sa Samuel, hindi pa ba talikuran yung Diyos na yan? Hindi pa susumpain yan? Diyos mo na yan? Saan nangyari sa iyo? Ano sabi ni Job? Bakit? Kapag lamba masagana ang buhay, saka mo papupurihan ng Diyos. Kapag ka may problema, yung paghihirap, hindi mo ba dapat sa pasasalamatan? Sabi niya, hubad akong dumating dito sa mundo, hubad akong babalik sa Diyos. Purihin ang pangalan ng Diyos. Hindi siya nasubukan. Hindi siya nakita, kundi nalugod ang Diyos. Pinagmalaki siya ng Diyos. Tayo rin, pinagmamalaki tayo ng Diyos sa bawat sandali ng buhay natin. Ito ang aking anak na binago ko. Ito ang aking anak na ganito dati ang buhay na ngayon. Ito na siya. Nagiging patotoo, nagiging pagpapala sa maraming tao at mga Kristiyano. Yan po tayo. Yan po ang buhay natin ngayon kay Kristo. Philippians 1:6, sabi po dyan. Kung sinabi natin, dati po kasi talagang mahirap eh. Pero sino po bang gumagawa? Tayo ba? Tayo'y pinakikilos, subalit yung Espiritong nananahan sa atin, yun yung may kakayanan upang magawa natin yung kanyang ibinibigay o pinagagawa sa atin. Sabi po sa Philippians 1:6, sabi dito, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos. Amen? Mabuti po yung pinasimulan ng Diyos sa buhay natin. Yung pagbabago ng buhay sa pamagitan po ng pagliligtas niya sa atin, ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Kristo. So, ang Diyos po ang nag-i-enable sa atin upang magawa natin yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Hindi po yung, gagawin ko to kasi gusto kong gawin to para sa Diyos. Hindi po tayo yun. Mari naisip natin yun, pero ang nag-i-enable sa atin para magawa natin yun, kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya po, secure tayo. Sigurado ang buhay natin sa ating Panginoong Hesukristo. Yan po yung isang probisyon at pangatlong probisyon ng Diyos sa kanyang mga hinirang. So, yun po, letter C, para sa kaganapan ng kanyang makapangyarihang plano at pangako. Bakit nagagawa natin to? Bakit ginagawa natin? Para papagharap natin sa Diyos, Panginoon, ito po, nagawa ko na po. Hindi. Sabi nga po nung lagi natin sinasabi, ang Diyos, kung wala tayo, mananatili siyang Diyos. Diyos pa rin siya. Walang mawawala, walang magbabago. Siya'y Diyos pa rin. Pero ang tao, ialis mo ang Diyos sa buhay ng tao, walang mangyayaring mabuti sa buhay ng tao. Pansamantala, sa pananaw natin, pagka na may blessing dito na tinutunan natin, okay tayo. Pero pagkaroon ng buhay natin dito, yung kaluluwa na pangwalang hanggan, ang magkakaroon ng mabuting kalalagyan at kapahamakan. Para sa kaganapan ng makapangyarihang plano, ibig po sabihin nun, ito yung pinlano ng Diyos sa pasimula pa lang, mangyayari at mangyayari. Ang Diyos ang nagpo-provide at nagbibigay niyan sa kanyang mga anak. Ito yung mga pinapaalala ni Apostol Pablo doon sa mga taga-Korinto. Bago kayo magkaroon ng pagtatalo-talo, pagkakanya-kanya sa iglesia, bumalik kayo doon sa mga humihila sa inyo sa lugar na yan, sa Korinto, ito alalahanin nyo. Nag-provide ang Diyos ng mga bagay na ito. Yung biyaya ng buhay na walang hanggan na meron na kayo. Yung pagkakaroon ng ganap na mga pagpapala sa inyong buhay, spiritual, sa pananalita, pagkaunawa, upang kayo'y ma-exercise nyo yung buhay Kristiyano. At ang pangatlo, nag-provide ang Diyos ng kasiguruhan na hindi kaya ibigay ng mundo sa mga tao, sa mga mananampalataya. So ito po ang sinasabi, at ito ay pangwalang hanggang pakikipag-isa sa Panginoong Hesukristo. Sabi po sa John 14:2-3, ang Panginoong Sus, nung po siya pumanik sa langit, di po ba, yung mga apostol, mga alagad, nalungkot sila. Alam ng Panginoong Sus yun, yung kanilang kalungkutan. Pero nangako ang Panginoong Sus, sabi niya, pupunta ako sa Ama. Doon ay marami silid, marami mansyon, paghahanda ko kayo. At kapag ako'y naroon na ipaghanda ko kayo, muli akong babalik upang ipagsama kayo. Sapagkat ang gusto ko, kung saan ako naroon din kayo. Pangako ng Panginoong Hesus yan. Pangako ng Diyos yan. Ngayon, pansamantala, habang tayo namumuhay sa mundong ito, alalahanin po natin
kung ano meron ang mga mananampalataya, katulad ng paalala ni Pablo. Bago po tayo dumako, nagkakaroon naman po yun. Sa mga churches, nagkakaroon na hindi pagkakaunawaan. Pero alalahanin po tayo, pag dumadako tayo doon, i-exercise natin yung mga provision ng Diyos. Upang magkaroon tayo ng buhay na kalugod-lugod sa Diyos, patotoo ng iglesia, patotoo natin sa mundong ito na ang Diyos sa buhay natin ay tunay at buhay at hindi nagbabago. At may kapangyarihang magbigay ng kaya niyang ibigay beyond measurable sa kanyang mga anak. Amen po? Purihin po ang Panginoon. Dito po tayo. Conclusion. Sa kabila ng ating mga kahinaan, pinapanatili at pinapalakas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. At mga espiritual na kaloob, manatiling matatag. Lumago sa pananampalataya. Paano po tayo lalago? Ipagpatuloy po natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Pakikinig, maganda po yung ginagawa ng inyong mga pastor po dito, yung po Sunday School. Diyan po, isang way po ng paglago natin, salita ng Diyos. At siyempre po, yung application. Spiritual, matatiling matatag, lumago sa pananampalataya, maging handa sa kanyang pagbabalik. Sabi nga po, kung pinananabikan natin ng Diyos, dito pa lang sa lupa, nakikita po yung pananabik natin. Ano po? Nakikita, nagre-reflect sa atin kung talagang kinasasabihan natin ang ating buhay na Diyos. Gayong batin natin ang ating Diyos ay nagbigay sa atin ng mga provision upang tayo ay magtagumpay sa buhay na ito hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Tagumpay po ba tayo? Tagumpay na tayo? Amen. Sige po, purihin po ang Panginoon. Glory to God. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, maraming salamat po sa iyong makapangyarihang salita. Salamat po sa gabay ng banal na Espiritu na maunawaan namin ang iyong mga salita. Partikular po sa sulat ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya sa Corinto na minsan sila'y nakapakinig ng iyong salita na may kapangyarihan upang magligtas ng kaluluwa. Salamat Lord dahil doon sa banal na Espiritong iyong pinagkaloob ay naunawaan namin na mayroong kang ipinagkaloob sa iyong mga hinirang. Ito yung mga provision mo. Yung biyaya, una yung kaligtasan na hindi makakamtan sa mundong ito sa pamagitan ng mga gawa namin, kundi sa pamamagitan po ng pagbibigay ng buhay ng Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Pagkabuhay na maguli at pagkilala sa Kanya bilang Panginoong tagapagligtas. Pero bago po yun, pinaunawa mo kami sa amin na kami makasalanan at hindi namin kaya iligtas sa aming mga sarili. Kaya nais mo, ang mga kasalanan na yon, talikuran, pagsisihan, at mamuhay sa kalooban ng Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng iyong mga salita, O Diyos. Maraming salamat at nadadangin po namin, O God, ang mga salita mo na narinig namin ay maging buhay, kagamit-gamit sa panahon namin ngayon. Sa gayon, O Lord, maluwalhati ka sa buhay ng mga anak at maibahagi namin, Panginoon, yung pinakamandato mo, yung kaligtasang tinanggap namin, ma-share namin, Lord, sa mga taong nakasalumuhan namin, lalo-lalo po una sa pamilya namin na hindi pa po nakakaranas ng kaligtasan nagmumula sa iyong biyaya, O Diyos, sa pamagitan ng salita mo, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Sa iyo po ang pinakamataas ng papurit pagsamba sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa gabay ng banal na Espiritu. Ito po ang aming samot panalangin. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon at isang mapagpalang araw.